Tuloy-tuloy po tayo dito sa memo. Ang una natin panauhin, wala pong iba kundi si Mr. July Tihanki. Kaibigan ko, kasama ko sa Lasal at kasama ko sa Peace Talks. Siya po yung chairman, Boss Willard, ng Committee on Political Reforms. Will the wind take it all? Usapang liderato sa Senado, hindi pa nga ata umiinit ang upuan, baka mapalitan na naman. Lumalakas ngayon ang pangalan ni Senator Win Gatchalian bilang manok ng minority para palitan si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kakayanin kaya niya? At kung mangyari man, ito may musical chairs bang magaganap sa komite, chairmanships din. Kasi ika nga, bagong bangkero, bagong balasa, di ba? Magandang umaga po, Professor July. Hi sir, good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyo at good morning, Sec Nani. Willard, good morning. Si Sec Nani ay siya ang presidente ng student council namin sa Lasal nung ako ay freshman. Nung ikaw ay freshman, at siya matanda ako sa sa'yo. barikada. Oo, freshman ako noon nung naging presidente ka. Kailan ho yan? Mga 5 years ago lang. Oo nga, 5 years ago, plus 15 nga lang. Not so long ago. Not so long ago, yes. Prof. July, Yes. ano po ang tingin ninyo sa mga ugong-ugong na naman na magkakaroon ng palitan ng liderato sa Senado? Tingin niyo ho ba ay may realistic path to unseat Senator Alan Peter Cayetano as Senate President or pressure tactic lang ito ng minority? Well, unang-una, normal na sa Senado, ang pagpapalit ng Senate presidency, Kumbaga parang ano na ito, regular na nangyayari, At yung simula pa ito, noong 1949 na ang unang pinatalsik sa leadership change na tinatawag nating Senate ko ay si Senate President Jose Abilino, At kada dekada, kung ating titignan ay palaging merong Senate ko na nangyayari, Nung post-EDSA, nung tinatag uli ang Senado noong 1987, noong 1991 pinatalsik si Senate President Jubito Salonga ni Neptali Gonzales. At kada dekada may nangyayaring ganyan, Nung 90s hanggang 2000. Nung 90s maalala natin yung pagpapalit kay yung competition between Ed Angara and Manong Ernie Maceda, And then later on si Senate President Drilon at si Senate President Manny Villar. So normal 'yan, Ang kadalasan tinitignan natin dito, ang sinasabi nila, dahil sa institutional nature ng ating Senado, ito ay palaging numbers game, At dahil nga sa kahinaan ng ating party system, walang party discipline, lalong-lalo na sa Senado, na kung saan ang umiiral dahil nga sa nature ng Senado na national constituency ay meron tayong 24 little republics, So kanya-kanya sila, So talagang ang labanan dito ay iba, Dito sa nangyaring pagpapalit, tama yung sinabi ni Sec Nani na pang-apat na pagpalit, Pero hindi ito ang kauna-unahan at pinakamaraming beses na nagkaroon ng ganyan, Nung second Congress, actually 7 times nagpalit ng Senate President, 7 times. At nung panahon na yon, ang isa sa mga naging Senate President na si Camilo Osias ay ang pinakamaikli na nagsilbing Senate President. Ngayon, binabantayan kung itong si Senator Alan Peter Cayetano, given the numbers, ay magtatagal o mabibreak ba niya yung record ni Senator Osias nung 1950s. Question lang, Professor July. Alam naman natin na nakikialam talaga ang palasyo when it comes to the leadership of both lower house at saka upper house. Yes. Why is it na mas stable yung Kongreso versus the Senate in terms of leadership change? Okay, kasi nga on paper, tayo ay may checks and balances, may
division, no, between the executive and legislative, no, division of powers, may check and balances. Kaso in reality, no, meron tayo nung tinatawag na strong presidency in a Okay. weak state, no? So, kumbaga, ang presidential system natin ay pattern more or less hindi sa United States, although minana natin to sa United States, at ito ay pattern more on the Latin American, kung saan namamayagpag yung tinatawag na strong man, no, yung strong president, no. So dito sa atin, no, ang Senado more or less autonomous sa kilos o galaw ng executive, at mas kontrolado nito ang House of Representatives dahil nga ang representatives, ang mga legislators sa House, sa Kamara, ay nagre-represent ng mga distrito. At yung mga congressmen ay umaasa sa release ng Malacanang para sa kanilang pork barrel or ayuda na ipamumudmod sa kanilang mga constituency. Sa Senado, national ang constituency, more or less, iba ang kanilang dynamics, no? Ang dynamics kasi doon sa Senado, may veto power ang Senate, no? At kaya nilang mag-imbestiga. So while the president, no, is in charge of the release and determination of budget appropriation, no, ang House ang nag-appropriate, ang Senado naman may veto power, no, may oversight powers at kaya nilang harangin, lalong-lalo na pagdating ng budget season. Question lang, July. There is this claim na itong nangyari sa Senado, walang kinalaman o walang nagawa ang Malacanang sa palitang ito. And I don't think this is the first time na nangyari ito. May mga nakaraan din na ang Pangulo ng Republika, hindi niya kakampi yung Senate President. I think that was during the time of Senator Aquilino Pimentel. Yes. In fact, it was also during impeachment period yun, ha? So, Tama, do you no? think the Malacanang will really attempt to recover the Senate leadership? Oo, depende rin kasi yan, no? While institutionally meron tayong tinatawag na strong president, yung presidenteng nakaupo ay hindi kadalasan strong, no? So depende na yan sa presidential style of leadership, no? So kahit na institutionally malakas ang executive, no? At kaya niyang magmanyubra sa Senado, no, lalong-lalo na sa mga usaping katulad ng impeachment or pagpili ng Senate President, ay depende na yan sa presidential style of leadership, no. Katulad halimbawa yung uncle, no, si FBR, no, Nani, di ba? Kung ating maalala, no, ang Senate President noon ay si Manong Edong, no, Ed Angara, Yes. no? And hindi sila magkapareho sa partido dahil LDP ang may hawak na Senado at ang partido ng ni FBR ay ang lakas, no? Yes. So kaya nagkaroon ng sunod-sunod din na Senate ko noong mga panahon na yon, di ba? Yung palitan between Ed Angara. At ang kadalasan na nagiging compromise candidate, no, 3 beses naging Senate President ay si Neftali Gonzales, no. So tuwing nagkakaroon ng conflict sa Senado na katulad nung nakikita natin ngayon, no, ay si Senate President Neftali Gonzales ang nagiging compromise candidate. Ngayon sa kasalukuyan, no, yung nakikita natin ngayon na bagong pangalan, bagong muka ang hinahain ng so-called Solid Block 11, no, SB 11, no? At ito ay si Senator Sherwin Gatchalian. So parang si Senator Win Gatchalian ang bagong Neftali Gonzales na maaring maging compromise candidate ng halos lahat ng paksyon sa loob ng Senado ngayon at magbibigay ng bagong muka at bagong direksyon sa Senado na medyo tumagilid talaga, no, at bumagsak ang integrity at kung anumang political and institutional capital ang Senado ay kumbaga ay gumuho in a week, no? Yes, Sa isang yes. linggo lamang under Senate President Alan Peter Cayetano. So talagang
beyond their factional and partisan affiliation, no, ang kanilang dapat isipin ay kung paano isasalba ang institutional at reputational reputation ng Senado. Prof. July, sa mga miyembro ngayon ng majority, sino po sa tingin ninyo ang wild card na senator or magsisilbing swing votes at pwedeng mag-over the backward para maupo si Senator Gatchalian as SP? Oh. Wow. So actually no maraming haka-haka no at lalo na ngayon no maraming nagsasabi ng mga depende rin sa kanilang political views no. Halimbawa no nung isang araw na panood ko yung isang veteranong political strategy, sinasabi niya na matibay na ang bloke ni Alan Peter Cayetano dahil sa pinagdaanan nila nung nakaraang linggo no yung mga gulo no at naging na-consolidate lalo itong 13 na kasapi ng majority no under Alan Peter Cayetano. Ang sa akin naman ay hindi no kasi nga may tatlong factors na dapat tayong tignan no. Itong mga senador na ito no kahit na hindi sila under a congressional district at wala silang constituency sa local level, national naman ang kanilang constituency at mas sensitive sila sa public opinion. No? So isa yan sa kailangan bantayan natin no? Kung paano magre-react itong mga senador nito sa iba't ibang issue na hinaharap nila sa pagpalit ng Senate presidency, sa impeachment. Itong lahat ng ito ay binabantayan din nila ang public opinion no so talagang masisway kung sino man ang lilipat ay masisway yan sa naratibong hinahain ng dalawang paksyon no so nakita natin itong si Senator Alan Peter Cayetano no natatawa tayo na pati Pokemon no pinapatos na ni Senate President Alan Peter Cayetano. Akala ko nga nagla-live selling si Senator Cayetano Yun nga ang sinasabi ng mga netizens no parang naglalako sa live selling na wala naman yatang bumibili ng binebenta niya no pero seriously, from a political marketing and a political communication perspective, yung ginagawa po ni Senate President Alan Peter Cayetano ay yung tinatawag nating repositioning no at rebranding no. Shifting the message no kasi nga dahil naging magulo yung pag-akyat niya no bilang Senate President at nagkaroon ng matinding gulo sa Senado at nagkaroon ng reputational institutional damage. First time in the history nagkabarilan sa loob ng Senado no so talagang miski nung panahon ng martial law hindi nangyari yon no pero ngayon nangyari no so talagang bagsak na bagsak no so nagre-reposition nagbabago ng messaging at branding itong si Senate President Alan Peter Cayetano at ang target niya dito itong mga millennials at Gen Z na alam naman natin they constitute now the largest chunk of our voting public no Professor, so talagang July you know there is a consensus among Filipinos na talagang na-damage yung reputasyon ng Senado. Correct. At yung palitan ng liderato kasi normal lang dapat yun eh. Pero yung entry at exit ni Senator Bato at saka yung nagkabarilan, that caused the damage actually. Yes. At sa buong mundo pinag-uusapan tayo. Do you think a change in leadership, di ba, would automatically repair the reputational damage na epekto ng huling palitan ng liderato? Yun nga no because of the nature of the change no kasi normal lang naman talaga na nagpa-plot sila, nag-uusap sila, di ba, nagko-conspire sila to change the leadership pero the manner in which it was done no na isang senador na nagtatago sa isang asunto no na mabigat no crimes against humanity no ICC nawala ng ilang buwan tapos bigla lang nagpakita para lang bumoto sa pagpalitan tapos nagkaroon pa ng gulo at nagkatakbuhan pa at barilan no so talagang matindi no pero hindi nito kagad
ma-address itong reputational damage ito. Pero it's a start, no? Yes. So, ngayon, habang hindi pa na nangyayari yan, no? Kaya nagbabago, nagsishift ng messaging itong si Senate President Alan Peter Cayetano. What he's trying to do is he's changing the narrative, no? Kumbaga, gulping-gulpi siya sa first week niya bilang Senate President, he's trying to sell another story, no? Kaya pinapaliwanag niya, lalong-lalo na sa through social media, no? And kumbaga, he's trying to use, no, modern technology, no, and yung communication in order to shift the narrative, no? Ganon din naman ang ginagawa ng minority, no? Okay. The mere fact na ginamit nila yung SB11, no? Yeah. They're using pop culture, no? In the same manner that Senate President Alan Peter Cayetano is using Pokemon cards to explain, no? That's pop culture, no? Kasi yan ang lingwahe ngayon ng Gen Z, no? Yan tanong ang lang, Prof. lingwahe Tanong lang, Prof. ng kabataan. Tanong lang, Prof. Alam naman natin na hindi nagtatapos yung trabaho ng Senado at Kongreso sa dalawang kapulungan. At the end of the day, they will have to reconcile the proposed bills, especially the budget. So come LEDAC time, di ba? Maghaharap-harap sila kasama si Pangulong Marcos. Anong Yes. senaryo ang nakikita niyo po rito? Assuming hindi mapaltan si Senator Cayetano. Kaya nga ang unang tanong dyan, bakit na-cancel o na-postpone yung LEDAC meeting, no? So, di ba nung last week, no? Dapat may LEDAC meeting na, no? So, kumbaga, hindi pa tapos ang boxing, hindi pa tapos ang storya. Baka may hinihintay sila, no? Naghihintay sila ng signal or they're biding their time para kumilos, no? At umaasa pa sila na magpapalit to. Ngayon, balik tayo doon sa tanong na may chance ba si Senator Gatchalian, no? Manipis, no? Kasi at 13-11, no? Dahil yung dalawang independent na si Senator Mig Zubiri at JB Ejercito ay sumapi na sa minorya, no? Tapos ngayon na nagtatago uli si Senator Bato, no? Technically, 12-11. Isa na lang ang kailangan tumawid para magkaroon ng simple majority. But it's not enough to change the Senate presidency. Ito nga yung pinapaliwanag ni Senator Ping Lacson kahapon, no? Na for the first time, baka makita natin simple majority, no? Isa lang ang tumawid, hindi mapapalitan ng Senate President, pero Tabla yun. ang magpapatakbo ng Senado at magpapalit sa committee ay yung minorya na may 12, no? So, pero ang presiding officer mo pa rin ay si Senate President Alan Peter Cayetano. No? That's one scenario, no, na pwedeng mangyari. Yun ang nakakalungkot, no, Kong Nani, Prof. July, na ayon kay nasabi ni Prof. July na na-cancel pala ang LEDAC meeting at na-postpone ito. Nasa-sacrifice tuloy yung mga ibang mahalagang bagay. And supposedly, kasi di ba sa LEDAC na pag-uusapan yung mga priority measures. Priority measures, compromises sa mga batas. Doon talaga... doon talaga inaayos yun di ba? Sa LEDAC. Yes. Ano tingin niyo, Prof? Oo. Ang isang inaabangan kasi, Willard, is yung... Sa tingin ko, may 3 major committees na inaabangan Yung change of leadership. Una, yung finance, yung dating hawak po ni Senator Win Gatchalian, where he did very well managing the budget proposals during his time. Pangalawa, yung Justice Committee and Human Rights. Because of these extrajudicial killings. At pangatlo, siyempre yung Blue Ribbon Committee. Ito talaga yung binabantayan. Kasi ang sinasabi nga nila ito, in fact, I read yung statement ni Senator Manang Aimee, napatawag na yung mga dating membro ng kabinete na involved dyan. Patawag na yung 18 Marines. So, ang tanong ko po rito, kapag nangyari po to, mababago pa rin ba kaya yung initial na report ng Blue Ribbon Committee, which was already submitted to to the Ombudsman, and also became a basis doon sa mga kaso na pinapile ngayon sa mga senador. Let's start with the Blue Ribbon Committee. Ano kayang posibleng mangyari? Sa flood control. Flood control. Kasi yung flood control na yan, no, na-weaponize na rin yan bilang isang political issue, no? So each side of the different political fence, no, ay nagbebenta rin ng naratibo, no. Of course,
nakita naman natin yan, no? Simula pa yan nung Senate presidency ni Senate President Chis Escudero, no? Iba ang binebenta nila, no? Nakasalanan lahat ito ng mga ng congressmen, no? Kasalanan to ni Speaker Martin, kasalanan to ni Saldico, at kasalanan ito ng Malacanang, no? Yeah. Tapos nung napalitan naman ni Senate President Tito Sen, no, under Senator Ping Lacson, no, nalipat yung attention dito sa ibang mga nasangkot dito sa flood control scandal nito, at karamihan dito ay mga kapwa senador, no. At ito rin ang naging dahilan kung bakit bumagsak din ang Senate presidency ni Tito Sen, no, dahil nga they're protecting their own, no. So ngayon nabalik na naman doon sa kabilang kampo, so asahan natin na ipipilit na naman na magtestigo uli itong mga so-called 18 Marines na hindi pala lahat Marines, no. Tapos syempre nandiyan na naman yung i-insist na naman ni Senator Marcoleta na gawing state witness ang mga Diskaya, no. So yung the usual, no, we will hear the usual narrative na binebenta naman ng kabilang side, no. So Prof. July, speculation lang naman to, no. And probably it's a very remote possibility. Pero alam naman natin na mukhang may fallout between the President and his cousin, Speaker Romualdez. yes. Pag nag-convene ba itong Blue Ribbon Committee at inimbita si Speaker Romualdez at nag-attend, di ba? What does that mean, and what is the implication of that the attendance of Speaker Romualdez in a hearing regarding the flood control? At Yeah. pangalawa kasi, nag-issue siyang statement si Speaker Romualdez. Hindi lang ako ang mawawala rito at marami kong alam sa gobyernong to. Correct. Yeah. So diyan makikita natin, no. Kasi last year, no, matindi nga yung nangyari, no, kasi yung pangulo mismo ang naging whistleblower, no, sa flood control scandal, no, at siya mismo ang nag-expose nitong flood control scandal na ito, no. At anong nangyari, no, nasa kanya na yung advantage, pero in the course of time, no, dahil napakabagal ng investigasyon, tapos hindi naging credible yung investigation ng ICC, no, nawala yung advantage, no, yung political advantage sa side ni BBM, no. So ngayon, yung nasa defensive siya, no, dahil nga nawalan siya ng momentum sa paghabol dito sa mga nasangkot sa flood control. At isa na nga dito ay yung pinsan niya mismo na speaker ang isa sa mga main character dito sa skandalong to. Hindi niya na-manage kung paano niya i-handle to. Because nga, yan yung pitfalls ng political dynasties, no? Dahil magkamag-anak sila, no? Yes. Ngayon na nagkakaipitan na at kumbaga last 2 minutes na sa kanyang presidential term, no? At kailangan maging stable ang kanyang remaining term at hindi siya maging lame duck, no, kailangan niya nang i-sacrifice politically yung pinsan niya. Kasi kung may ebidensya na nag-uugnay sa pinsan niya dito sa flood control scandal na ito, kailangan ilabas na itong mga ebidensya ito. So yan ang kaya nag-react, no. Kung napansin niyo, Willard, no, and Nani, no, dati hindi parang kampante si former Speaker Martin, no? Yeah. Pero ngayon parang naging defensive, no? At naging very combative siya na hindi lang ako ang babagsak dito, idadamay ko kayong lahat, no? Oo nga. So yun ang nakikita natin dito ngayon. All right. Okay. Maraming salamat, July. Napaaga imbitasyon sa iyo, Mayo pa lang. Maraming salamat po sa inyong oras, Professor July Tihanki. Sa July 20 plus ulit, SONA. See you sa Usapan SONA. natin.